Iniurong ng Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakda sanang arraignment o pagbasa ng sakdal kina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa akusado nito kaugnay ng umunoy flood control anomaly. Ito ay kasunod ng mga inihain na musyon ng kampo ng depensa na humihiling na maibasura ang mga kasong malversation at graft dahil umano sa hindi pagsunod sa due process. Si Sheena Torno magbabalita. Ilang araw matapos ang balik kulungan ni dating Senador Bong Revilla kasama ang mga kapwa-akusado nito ay muli silang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division araw ng Biyernes. Ito'y para sa arraignment o pagbasa ng sakdan ng korte kaugnay ng kasong malversation patapos masangkot sa manoy 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Base sa binigay na schedule ng korte, alas 8:30 ng umaga ang arraignment ni Revilla, Bryce Hernandez, JP Mendoza at ilang DPWH officials ng Bulacan. Pasado alas 10 na ng umaga nasimulan ang pagdinig sa kasong malversation matapos maantala dahil sa mga inihaing mosyon ng kampo ng depensa. Inilatag ng mga abogado ng depensa ang kabuang 7 mosyon na hinihiling nilang munang maresolban ng korte bago ituloy ang arraignment ng mga akusado. Kasunod dito sa nangyaring proceedings, kung saan pinakinggan ang mga komento at argumento ng depensa, partikular ng abogado ni Revilla, Juanito Mendoza at Emily Tahuat. Kabilang sa mosyon ng kampo ng depensa ay ang pagpaliban ng arraignment o pagbasa ng sakdal. Ibig sabihin, hindi na muna magpiplead ng guilty o not guilty ang mga akusado sa tinakdang petsa. Na-defer yung arraignment and pre-trial because of the pending motions filed by all of the accused. Motion to quash the warrant, motion to quash the information, motion for investigation. That's something that we have decided. Sinabi ni Atty. Isaiah Asuncion III, mahalaga ang kanyang inihaing mosyon para maibasura ang mga kasong kinaharap ng mga akusado. Dahil dito ay tinakda na lamang sa February 9 ang pagbasa ng sakdal sa kasong malversation. Binibigyan din ng maestrado ng panahon pa ang depensa na maghain kung may karagdagan man itong mosyon hanggang sa Lunes, January 26. Habang hanggang sa January 28 o sa susunod na Miyerkules naman ang binigay na panahon ng mga maestrado para sa prosekusyon para sa kanilang komento. Sa kasong graft naman ay naghain din ng mosyon ang kampo ni Revilla para ipagpaliban ng arraignment. Hiniling kasi ng depensa na ibasura rin ang kaso dahil hindi umano sila nabigyan ng sapat na impormasyon hinggil sa kasong isinampa patunay na labag sa kanilang karapatan sa due process. Client did not receive a copy of yung makapal na complaint. All that we had received was yung motion to add additional respondent and additional evidence. Sa tanong naman sa posibilidad na magtagal pa ang dating senador sa kulungan dahil sa mga mosyong inihain. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. Malay mo, pag na-dismiss at kinatigan kami ng court at favorable sa amin yung there's a possibility that that will happen or that will be the result. So we will take our chances there. Kaparehong mosyon din ang inihain ng abogado ni Juanito Mendoza habang nag-plead naman ng not guilty sa Emily Tahuat patapos ang kanyang arraignment. Bigo ding dumalo sa arraignment sa kasong graft ang iba pang akusado kabilang na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Cristina Pineda dahil sa kanilang pending motion. Nakatakda rin ang arraignment ng mga akusado sa February 9. Bibigyan lamang ng 3 hanggang 5 araw ng mahistrado ang prosekusyon na maghain ng kanilang argumento-komento sa mosyon naman na may kinalaman sa kasong graft. Samantala, inahayag naman ng mga mahistrado ang pagbisita sa mga kulungan ng mga akusado na sangkot sa flood control projects, kabilang ng New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas at Female Jail Dormitory sa Campo Caringal. Ito ay upang alamin ang sitwasyon o kalagayan hindi lamang ng mga akusado sa manumalyang flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.